Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Muli tayong mag-aral ng salita ng Panginoon at pag-aralan muli natin yung mga bagay-bagay na nais ng Panginoon sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, episode 37 na po tayo, mga kapatid. So, last meeting, natapos natin yung pinag-aralan natin sa about sin, ang kasalanan. So, nakita natin ang pinaka reason kung bakit tayo nagkakasala dahil sa ating pagsuway sa Diyos, lalo higit sa hindi natin pagkaalam ng mga bagay na gusto niyang ipagawa at yung mga bagay na ayaw niyang ipagawa. So, disobedience ang resulta ng ating pagkakasala. Kaya sa atin, mga kapatid, bagamat tayo ay nagkasalang lahat, tayo ay patuloy na mapaparusahan and we are subject for condemnation. Tayo po ay hahatulan ng Panginoon dahil sa ating kasalanan. Ang kasalanan ang major problem ng mga tao. Kaya nga, kung tayo ay patuloy na nagkakasala, tiyak na tayo ay mapaparusahan. At lalo higit kung hindi mapapatawad ang kasalanan natin, tayo po ay mapaparusahan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So, maliwanag na merong seryosong ibinibigay o seryosong resulta ang kasalanan. Ito'y sa pagkakaroon natin ng kaparusahan. Kaya nga tayo, kung bakit tayo na dapat makaiwas sa kaparusahan na ito, ay alam ng Diyos na mahihirapan tayo. Kahit ang Diyos mismo ayaw niya na tayo mamamatay sa ating pagkakasala. Kaya nga kung tayong lahat ay nagkasala ayon sa Romans 3, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So therefore lahat ng tao ay subject for condemnation. So yun ang kahinatnan natin ng kung tayo ay patuloy na magkakasala. Subalit na pakasagana ng habag ng Diyos sa atin, yung pag-ibig niya, hindi niya pinayagan ang tao ay mapahamak, lalo higit na maparusahan dahil sa kasalanan. So bagamat tayo walang definite solution sa ating mga kasalanan, especially sa mga gawa natin, so ang Diyos po ay gumawa ng solusyon. So alam ng Diyos na hindi natin kaya ang makaiwas at higit sa lahat makaiwas sa penalty ng kasalanan, which is death. Kaya nga ang Diyos ang siyang gumawa ng paraan na para tayong makaiwas dito. So maraming ginagawa ang mga tao para siya mapatawad sa kasalanan. So yung iba gumagawa ng mabuti, yung iba nananalangin, yung iba nagsisimba, yung iba tumutulong sa kapwa, at yung iba nagpipinitensya pa. So maraming paraan ang tao na ginagawa para siya ay mapatawad sa kasalanan. Subalit ang lahat ng yon ay walang kapangyarihan makapagpatawad sa kasalanan. Kung meron tayong nakikitang mga group na nagpe-pray para mapatawad ng kasalanan ng isang tao, hindi po totoo yung mga bagay na yun. Kung meron tayong naghahayin ng anumang bagay para mapatawad tayo sa kasalanan, hindi rin po totoo yun. Mga walang bisa po yung mga ganun. Kahit magpenitensya po tayo, kahit paggawa tayo ng malaking simbahan, i-donate natin, o kahit gumawa tayo ng mabuti, hindi po sapat yung mga yon para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. So, yun po yung tiyak na ginagawa rin natin. Minsan hindi natin isinasama yung kalooban ng Diyos at alamin ang paraan ng Diyos para tayo ay mapatawad. Kaya nga sa ating sariling sikap, tiyak mo na mapaparusahan po tayo. Sa ating sariling sikap, hindi natin kayang tubusin yung kasalanan nating personal. Kaya alam natin kung bakit tayo nagpapakabuti para hindi tayo mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang buhay na walang hanggan po ay ibinigay ng Diyos. Libre po ito. At ang buhay na walang hanggan ay makakamit ng sino man kung tayo ay
mananalig sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung alam natin na tayo mga makasalanan, tiyak na gugustuhin din nating malaman na yung solusyon ng Diyos na makapagpapatawad sa ating kasalanan. So, tayo ay nagkasalang lahat. Kaya nga, pag hindi po natin inadmit o hindi natin inamin sa sarili natin na tayo na nagkakasala at nangangailangan ng kapatawaran, hindi po natin kayang tanggapin yung solusyon ng Diyos sa ipagpapatawad ng kasalanan. So, mahalaga, aminin natin na lahat tayo ay nagkakasala. Kasi sabi po sa 1 John 1:9, kung tayo sinasabi nating 8 and 9, kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, tayo ay sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung tayo nagkakasala, lumapit tayo sa Kanya, mag-confess tayo sa Kanya, at patatawarin niya tayo. Siya ay matuwid na tayo Kanyang patatawarin at kilinisin pa tayo sa ating kasalanan. So, dapat alam muna natin na tayo nagkakasala. Dapat alam din natin na nangangailangan tayo ng kapatawaran. At kung tayo po ay hindi aware sa mga araw-araw nating pamumuhay, namumuhay na lamang tayo sa takbo ng sanlibutan ito, tayo po ay hindi natin mamamalayan na tayo pala ay makasalanan. Kaya kung sa munting pag-aaral ng ganito, malalaman natin na tayong lahat ay makasalanan, tayo ay magsisikap din para alamin kung paano ba mapatawad ang kasalanan natin. Lalo higit yung kasalanan natin sa Diyos na siyang magre-reward sa atin ng buhay na walang hanggan at siya rin magbibigay sa atin ng kaparusahang walang hanggan. Kaya nga tayo mga kapatid, kung tayo po ay hindi aware sa mga bagay na ayon sa spiritual, mga bagay ayon sa kaligtasan tungkol sa Diyos, malamang nagpapasawalang bahala tayo sa kahinatnan ng ating buhay sa susunod na panahon, o ibig sabihin sa next life natin. Kaya nga kung tayo naniniwala sa Diyos, naniniwala rin tayo sa Kanyang salita. At kung naniniwala tayo sa Kanyang salita, sinusunod natin ito upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Ano man ang gawin ng tao, wala itong kakayahang mag-alis ng kanyang kasalanan. Sa ganitong kalalagayan, ang tanging Diyos lamang ang may kapangyarihan na gumawa nito. At paano niya ito ginawa? So mga kapatid, tingnan natin yung solusyon ng Diyos sa ating mga kasalanan. So ang topic po natin ngayon, yung remedy o yung solusyon ng Diyos para sa ating kasalanan. So mapalad po tayo, merong isang Diyos na umibig sa atin. Merong isang Diyos na mapagmahal, na pinagkalooban tayo ng biyaya para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Alam kasi ng Diyos na hindi natin kayang bigyan ng solusyon ang ating mga kasalanan. Kaya nga siya na yung humakbang. So ang Diyos po ang gumawa ng paraan. So yung paraan po ng Diyos na ito ang dapat nating tanggapin at dapat nating sundin. Nung gumawa ang Diyos ng hakbang para sa atin, para tayo mapatawad sa ating kasalanan, mahabang panahon na hindi siya nagsalita sa atin, sa sangkatauhan. Mahabang panahon ayon sa Acts 17 verse 30. Mahabang panahon na hindi niya pinansin ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Ngunit kaya sa panahon na ito, sa lahat ng dakot, lahat ng tao, o lahat ng panahon sa lahat ng tao, ay inuutosan niya ang taong lahat ay magsisi. At sabi rin ng Panginoon, nung huling panahon, siya ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta ayon sa Hebrew chapter 1. Pamamagitan ng mga propeta. Ngunit kaya nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya nga sa atin, kung meron tayong dapat inaalam sa buhay natin, kung dapat meron tayong dapat mas lalong pinahalagahan sa buhay natin, ito yung pagkakaroon natin ng kapatawaran sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kung tayo ay walang malay sa pagpapatawad ng Panginoon, so tunghayan po natin ang solusyon ng Diyos sa ating kasalanan. So dito po sa ating pag-aaral, kung titingnan natin ang
kasalanan ay isang pinakamabigat na kalalagayan natin. At ang kasalanan ang number one problema ng bawat sa atin. Kaya nga kung meron tayong ganito kalaking problema, nangangailangan din tayo ng malaking solusyon para sa problema natin. At ito lamang ang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. So ano yung ginawa ng Diyos sa sanlibutan? So ano yung ginawa ng Diyos sa atin? So ito po yung solusyon ng Diyos sa atin. Sa John 3:16, siguro pamilyar na po kayo sa verse na ito. Ang sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So napakaganda mga kapatid. Kung bakit pala tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mapapansin natin, ang pinakamahalagang nilikha ng Diyos sa sanlibutan ito, walang iba kundi tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin ay hindi nagbabago. Kaya nga kung tayo ay inibig ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkakataon na maramdaman natin na minamahal niya pala tayo. So tayo ba ay tumugon doon sa pagmamahal ng Diyos? Tayo ba ay alam natin na mahal tayo ng Diyos? Kaya nga dito sa verse na ito, dito pala natin namalayan na tayo inibig ng Diyos. Gayon na lamang sabihin, talagang kung titingnan natin yung word na gayon na lamang, ibig sabihin, walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan. So, pag sinabing sangkatauhan, tayo pong lahat na taong nabubuhay. Lahat tayo mahal ng Diyos, lahat tayo ay inibig niya, at sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ang sabi nga rito, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, kung meron tayong dapat malaman ngayon, ang Diyos ay merong isang anak na talagang sabi nga, the only begotten Son o kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya nga, kung meron kang isang pinakamahalagang bagay na iniingatan sa iyong buhay, ito yung nag-iisa lamang. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang bugtong na anak ay ibinigay sa atin. So, nung binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, meron po siyang nais ipadama. Ito po yung kanyang pag-ibig. At meron din siyang nais ipagawa sa atin. Ito yung magkaroon tayo ng pagsampalataya sa Kanya. At meron ding rason kung bakit ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Upang hindi tayo mapahamak at meron pang isang reward, yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, mapapansin natin napakabuti ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay, sabi nga, walang hanggan. Ang kanyang pag-ibig ay walang, hindi masukat. Sabi nga, ito yung tinatawag na agape love. Yung pag-ibig na walang kapalit na hinihingi. Yung pag-ibig na kahit sino ka man, kahit anong ginawa mo sa Diyos, kahit lumayo tayo, lumaban tayo sa Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal pa rin niya tayo sa kabila ng lahat. So, itong pag-ibig na ito ang siyang solusyon ng Diyos sa atin. Kaya nga sa atin, kung hindi natin mamamalayan na mahal tayo ng Diyos, hindi mo rin mamamalayan yung solusyon niya para sa ating kasalanan. Ano yung ibinibigay niya sa ating solusyon para hindi tayo mapahamak. Kaya nga tayo yung pag-ibig pala ng Diyos ang pinaka dahilan kung bakit kailangan nating mapatawad sa ating kasalanan. Kaya nga sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, ang intention niya sa atin, huwag mapahamak at kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So napakaganda. Kaya nga kung tayo ay hindi natin namamalayan na mahal pala tayo ng Diyos, so kahit maganda, kahit malaki ang magiging benepisyo natin, o kahit tayo, ang sabi nga rito, para hindi rin tayo mapahamak,
Kung hindi natin mamamalaya na tayo inibig ng Diyos, tayo ay mapapahamak at hindi rin natin makakamit ang buhay na walang hanggan. So nakita natin na hindi mahirap yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga kung tayo ay kumikilala sa Diyos, dapat alam din natin na minahal tayo ng ating Panginoon. Na ang intensyon niya, hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung titingnan natin, ang intensyon ng Diyos sa atin ay eternal. Magkaroon ng eternal life, yung buhay na walang hanggan. Ang original design ng Diyos sa atin ay walang kamatayan nung sa Garden of Eden pa lang. Ang design ng Diyos sa atin ay walang hanggan na buhay. Subalit dahil sa kasalanan niya, nag-exist yung kamatayan. Nakita natin meron 3 klaseng kamatayan tayong pinag-usapan sa Biblia. Yung kamatayang spiritual, yung pagkawalay sa Diyos, kamatayang physical, yung mamamatay tayo in physical, at kamatayang walang hanggan. So yun po yung resulta. Pero yung original design ng Diyos pala sa atin, nung nilikha niya ang unang tao, tayong mga tao, hindi niya intended na magkaroon tayo ng kamatayan. Kaya nga ang number 1 kalaban ng Diyos na huling pasusukuin niya ay ang kamatayan. Kaya nga pag dumating ang Panginoon ay siya babalik, ay pasusukuin na niya yung kamatayan. Ibig sabihin, lahat ng taong may buhay ay mabubuhay magpakailanman. Kung ikaw ay mabubuhay, kapiling ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Kung tayo bubuhayin muli para parusahan, tayo ay magkakaroon ng kaparusahang walang hanggan. So, yun yung dalawang bagay na nakasulat sa Biblia, na kapag dumating sa pangalawang pagkakataon, merong magkakamit ng buhay na walang hanggan at merong magkakamit ng kaparusahang walang hanggan. Kaya nga sa atin, ang reason kung bakit tayo parurusahan sa kaparusahang walang hanggan, dahil hindi napatawad ang ating kasalanan. So, yung resulta ng kamatayan ay kasalanan, kaya nga gumawa ang Diyos ng solusyon para hindi tayo magkaroon ng kamatayan. Kaya nga dito ay maliwanag na sinasabi na merong kapahamakan at merong buhay na walang hanggan. So sa ating mga nakakabasa, sa ating mga naging Kristiyano na, alam natin na may ginawa ang Diyos sa atin. Ang tanong lang dito, yung bang ibinigay ng Diyos sa atin ay sinampalatayanan natin? Siya ba ay ating talagang kinikilala bilang isang isinugo ng Ama para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan natin? So maraming grupo rin sa sanlibutan ito, mga religion na tinatawag, na hindi kinikilala ang ating Panginoon. So maraming hindi naniniwala doon sa bugtong na anak ng Diyos. Kaya nga sa atin, ang magiging resulta lang nito ay yung hindi pagkakaroon ng kapatawaran. So alam natin, ang buong mundo, ang sabi nga rito, sangkatauhan ay kanyang inibig. So kasama rito yung mga nasa Middle East. Ang Middle East kasi hindi sila naniniwala kay Jesus bilang bugtong na anak. So hindi rin siya naniniwala na dapat siyang sampalataya. Hindi sila naniniwala na dapat siyang sampalatayanan. Si Allah lang. Yung mga Hindu, yung mga Shinto, yung mga iba pang lahi na nilikha rin ng Diyos. So meron silang sariling relihiyon, at hindi nila nakikilala ang Panginoon o ang kanyang anak na bugtong na anak dahil doon sa mga teaching and doctrine and practices nila. Hindi nila na ipakikilala ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa ating pag-aaral kung bakit natin dapat makilala ang Panginoon, dahil merong sinugo ang Diyos na ang Panginoong Jesus pala ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga nung time na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa atin, ang purpose pala ng Diyos, ang gusto ng Diyos, sampalatayanan natin siya. Kaya nga nung time na tinanong ang Panginoon ng mga Hudyo kung anong dapat nilang gawin at para sumampalataya sila, sabi dito sa John chapter 6, 13
28, sabi rito, hanggang 29. Kaya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos. Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa isinugo niya, tugon ni Jesus. So, ang Panginoon na po ang nagsasalita rito. Nung siya tinanong ng mga Hudyo, ng mga taong nakapaligid sa kanya, na ang tawag sa kanya ay Rabi, nagtanong sila kung ano yung dapat namin gawin, sabi gano'n. So, alam natin na merong kaparusahan ang hindi mananalig sa ating Panginoon. So, ang sabi ng Panginoon, direktang ipinagagawa sa inyo ng Diyos ay manalig kayo sa isinugo niya. Dito makakonfirm natin, sino ba ang isinugo ng Diyos na dapat nating panaligan? Ito ay walang iba kundi yung kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya nga dito sa aral natin, meron pala tayong dapat gawin sa ating Panginoon. So, yung manampalataya tayo sa bugtong na anak ng Diyos. Merong ayaw manampalataya sa bugtong na anak. Merong iba ay sa tatay lang o sa ama lang. Yung iba naman talagang totally na walang sinasampalatayanan. Pero dito sa pinag-aaralan natin, ang iniuutos ng Diyos Ama sa atin ay manalig tayo sa Kanya o sa isinugo niya. Kaya nga sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya't ibinigay niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan natin yung word na Kanya rito, para bang merong maliit na twist. Hindi natin alam kung sa Kanya ba na nagbigay tayo mananalig o doon sa ibinigay tayo mananalig. Kaya minsan nakakalito rin minsan mga kapatid. Pero kung titingnan natin at tatanungin natin yung bugtong na anak na isang ibinigay ng Diyos sa atin, meron din siya isang sinabi sa John 14 na ang sabi rito, verse 1, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Kung ang John 3:16 meron po tayong confusion dun sa word na Kanya, ang sagot po ng Panginoon ay manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin, sabi niya. So, ibig sabihin, either na yung giver ng only begotten Son, ng grace, o yung grace mismo, yung Son mismo ang pananaligan natin. Wala pong masama na panaligan po natin yung Ama, ganun din ang anak. Kaya nga sa atin, kung hindi malinaw dito yung word na Kanya, para hindi tayo mapahamak, so tinugon po ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, manalig kayo sa isinugo niya. Pero kung talagang tayo meron pang doubt, sabi sa chapter 14, huwag kayong mabalisa, huwag kayong maglumihanan, o don't be anxious about these things. So para bang huwag kayong maging mabalisa o maglumihanan, sabi nga manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. So hindi masamang manalig sa Ama na nagbigay ng anak, at hindi rin masamang manalig sa anak na ibinigay ng Ama. Both of them ay may ginagawang magandang bagay sa atin para sa ating kasalanan. Yung Ama, inibig niya tayo kung bakit ibinigay niya yung kanyang anak. Yung anak, minahal din niya tayo upang sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, tinanggap din niya tayo. So pareha silang umiibig sa atin na ang magiging resulta ay hindi tayo mapahamak. Kaya nga yung umiibig sa kapahamakan ay hindi nagre-respond sa pag-ibig ng Diyos Anak at Diyos Ama sa atin. At tiyak na ang pangako ng Diyos sa atin, kapag tayo ay nanampalataya, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So pagdating sa pinag-aralan natin yung pananampalataya, makikita natin dito, itong John 3:16 ay may kukonfirm sa atin kung anong klaseng pananampalataya para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, sabi rito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. John 3:17 po tayo. Hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So maliwanag mga kapatid, ang dahilan ng pagkasugo ng Ama sa kanyang anak ay para hindi hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya nga walang ibang tagapagligtas na binigay ang Diyos sa atin maliban sa ating
Panginoon na siyang bugtong anak ng Diyos. Kaya nga sa Acts 4:12, walang ibang pangalan binigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa Kanya. So, kay Kristo lamang, sabi, matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibinigay ang Diyos na pangalan maliban sa pangalang Jesus. Kaya nga sa atin, kung tayo ay naniniwala kay Jesus bilang bugtong na anak, paano ba tayo dapat manampalataya sa Kanya? So una, mapansin natin dito, wala pang pangalang Jesus dito. Kaya nga nakalagay lang dito, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak upang hindi hatulan ang sanlibutan. So napakabuti ng Diyos. Yung unang pagkasugo niya sa anak niya sa atin ay para iligtas tayo. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas pa habang hindi pa siya dumarating. Kaya nga kung tayo may pagkakataon pang magpaligtas, gawin natin, sumampalataya tayo sa Kanyang bugtong na anak. Kaya nga sa susunod na lesson natin, pag-usapan natin kung sino anong pangalan, sino ba talaga yung bugtong na anak, para makilala natin ang gusto ang ating Panginoon. Kaya nga sa atin dito yung solusyon ng Diyos ang pinag-uusapan natin. So meron siyang bugtong na anak talaga na pinadala sa atin upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Kaya kung magpapaligtas tayo, walang iba kundi sa bugtong na anak lang. Hindi tayo magpapaligtas kung kanino man o ano saan mang paraan, lalo higit sa anumang klase ng ritual. So walang ibang makakapagligtas sa atin maliban sa bugtong na anak ng Diyos. So dito sa binasa natin, John 3:16 and 17, so yung bugtong na anak, yung anak ng Diyos ang tagapagligtas pala natin. Kaya nga kung tayo mga kapatid ay hindi maniniwala lalo higit sa ating Diyos, sa ating Panginoon, so hindi rin tayo magkakaroon ng pananalig sa Kanya. So mapalad tayo, binigyan tayo ng banal na kasulatan. Ito yung special revelation ng Panginoon para dito natin makita yung mga instruction niya para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at makaiwas tayo sa kaparusahan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So nasusulat, sabi nga, isinugo niya ang Kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ngayon, sabi rin ng Panginoon sa verse 18, siya rin po ang sabi rito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, hindi raw hahatulan ang sumasampalataya, pero ngayon pa lang, kung hindi ka mananampalataya, may hinatulan ka na. Sabi ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Anong rason? Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaya nga sa atin, ang pananampalataya po ba natin ay nakatuon sa Diyos, nakatuon sa kaisa-isang anak ng ating Panginoon. Tayo ba ay nananampalataya ngayon dahil nakilala natin si Jesus na siyang bugtong na anak ng Diyos? O nakilala ba natin ang bugtong na anak ng Diyos na siyang magpapatawad sa ating kasalanan kung bakit tayo ay nananampalataya? So dapat ngayon pa lang alam natin na tayo nagiging mananampalataya na. Kasi kung hindi po tayo naging mananampalataya ngayon pa lang may nakaabang ng hatol sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa atin, para ma-establish natin yung ating pananampalataya, sabi sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. So yung mga ngaral po natin, si Kristo po ang ating ipinakikilala bilang isang taga-tubos, tagapagligtas ng sanlibutan ito. Kaya nga kung alam natin na tayo makasalanan, alam natin na tayo parurusahan ng Diyos, so dapat alam din natin na merong solusyon ng ginawa ang Diyos para sa ating kasalanan.
at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, at higit sa lahat makakaiwas tayo sa kaparusahan dahil inibig tayo ng Diyos at isinugo niya yung kanyang bugtong na anak sa atin. So mga kapatid, mayroong remedyo ang Diyos sa kasalanan natin. Gumawa siya ng solusyon. Binigay niya yung kanyang anak sa pamamagitan ng udyok ng pag-ibig. So ang tanong sa bawat isa sa atin, tayo ba ay nalaman ba natin na tayo ay inibig ng Diyos? Nalaman na ba natin na gumawa na ng solusyon ng Diyos para sa ating kasalanan? Kaya nga kung hindi pa, patuloy tayong makinig sa susunod na lesson natin. Ay makikilala natin, sino ba itong bugtong na anak? Ano bang pangalan nito? At makikilala natin kung sino siya at malalaman natin kung ano yung kanyang mga ginawa. So mga kapatid, hanggang sa muli, hopefully na sa pamamagitan ng maiksing video na ito, nalaman natin sa oras na ito na meron palang solusyon ng ating kasalanan, which is ito yung major problem natin na magdudulot sa atin ng kapahamakan kung hindi tayo mapapatawad. So purihin natin ang Panginoon dahil inibig niya tayo. Kung meron siyang special na bagay o special na anak sa kanyang buhay, ibinigay niya ito sa atin para sa ating ikaliligtas at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, sa susunod na lesson natin, kilanlin natin sino ba yung bugtong na anak. Papangalanan po natin yan at hopefully na makilala natin siya ng lubusan upang sa ganun ay makapanampalataya tayo sa Kanya. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng Panginoon at ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Thank you po. God bless everyone.